Matagal ko nang naririnig yung place na Ilocos. Bata pa lang ako, palagi nang sinasabi sa akin na malayo daw yung lugar na yan. Tama nga naman, lalo kung manggagaling ka sa Region 5. Pero dahil nasa Region 3 na tayo, kaya mas malapit na tayo ng kaunti. Inaabot ng mga 8 to 12 hours ang biyahe kapag galing ka ng Manila. Pero syempre, depende pa rin yan sa bilis at kung saan ang destination na gusto nyong puntahan. Sakto naman na may mahaba-habang bakasyon ng mga bata. Kaya nagkayayaan kaming gumala ng medyo malayo. Mas maganda yung hindi pa namin napupuntahan. Wala nang maraming plano pag set ng date, empake na agad tapos gora na. Wala nang usapan kung sino magdadala ng pagkain dahil marami namang bilihan sa daan. Ang goal talaga namin dito ay para makapag-banding yung mga magpipinsa ng mga anak namin. Family vacation na rin. Marami kami pero meron pang mga hindi nakasama. Sana next makasama na sila. Ayan na, simulan na natin ang biyaheng norte. Galing tayo ng Central Luzon kaya mauuna muna ang Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte. Ang ibig sabihin ng Sur ay South o Timog. Ito ang mga probinsyang bumubuo sa Ilocos Region o Region 1 ng ating bansa. Kasama na rin dyan ang La Union at Pangasinan. Sa vlog natin ngayon, mag-focus muna tayo sa Ilocos Sur. Ano-ano nga ba ang mga magagandang lugar na dito mo matatagpuan? At ayan nga, nagsisimula pa lang tayo pero inilatag niya na ang kagandahan ng karagatan ng West Philippine Sea. Ito ay kasama sa malaking bahagi ng South China Sea. Pero wait lang, patikim pa lang yan. Dahil wala pa tayo sa exciting part. Mula sa karagatan, sa kabundukan, sa mga daan at tulay ay talaga nga namang ilang beses kang mapapawaw. Feeling ko ganito yung mga view sa ibang part ng US. Parang dry tingnan yung mga maliliit na bundok, siguro dahil sa panahon. After nga ng mga ilang oras na biyahe, nandito na tayo sa ating unang tourist destination. Ang Baluarte na matatagpuan sa syudad ng Vigan. Makakakita ka dito ng iba't ibang uri ng hayop na yung iba galing pa sa ibang bansa. Merong admission fee na 100 pesos para sa mga adult and 50 pesos naman para sa mga bata, senior citizen at mga walang jowa. Char lang, hanggang sa PWD lang may discount. Napakalawak pala talaga ng zoo na to, kaya buti na lang yung package ay ang kinuha namin. Nag-add lang kami ng 50 pesos each para ma-avail yung shuttle service nila. Buti na lang hindi namin nilakad kasi medyo malayo din pala. Tara na't samahan nyo kami, titingnan natin kung ano pa yung makikita natin sa loob. Meron na nga agad tayong nakitang mga antelopes. Sa Africa pa daw galing yung mga yan. Tara, dito naman tayo ngayon sa Safari Gallery. Pagpasok pa lang ng entrance, mamamangha ka na sa mga makikita mo. Parang buhay na buhay yung mga animals dito. Ang galing ng pagkaka-preserve nila. Tapos ang amo pa ng mukha ng iba. Ano-ano kaya mga challenges ang kinaharap nito nung sila'y nabubuhay pa. Sana lang nagawa nila ang purpose nila sa mundo bago sila naging ganyan. Taxidermy pala guys ang tawag sa pag-preserve sa kanila. It is the science and art of preparing, preserving, stuffing, and mounting the skins of dead animals for the purpose of display or study. Mga special materials ang ginagamit ng mga taxidermist para magmukha itong buhay. Taralat sa taas naman tayo. Yung mga animal heads pala na nasa wall, yun pala ay mga trophies ng hunting trips na galing pa sa iba't ibang panig ng mundo. Paglabas ng gallery, makikita mo agad dito yung white lion. Hindi na kami nagpa-picture dahil palagi namang may ganyan sa bahay. At ayan, dito lang pala kami makakakita ng zebra. Dati sa TV ko lang sila napapanood. Dadalawin naman natin ngayon yung mga best friend nyo. Ay, totoo ba? Oo daw, sabi ng iguana. Ay, iguana talaga. If you know what I mean, char lang. Hintayin na lang natin yung driver ng shuttle. Di naman kami ganong nagtagal sa Crocodile Park. Ayan guys, malawak pala talaga yung loob nito. Dito na tayo sa area ng mga ostriches at dito na rin tayo bababa. Pwede kayo mag-picture taking dito pero wag nyo lang ibubulsa yung dinosaur. Naku mga mare, nandito lang pala yung mga kalahi natin. Napakalusog naman ng isa na to. Nasobrahan siguro to sa bakuna at bitamina nung maliit pa. Buti na lang talaga hindi sila totoo. Naku, baka kanina pa nasipa yung bibig natin dito. Siguro kung nakakapagsalita lang to, sasabihin niya, visitor ka, wag ka nang babalik dito ha. Minsan, ilulugar din natin yung pagiging taklesa natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon magiging pasmado yung bibig natin. Minsan, lumalabas talagang pagiging dinosaur ng isang tao kapag natitrigger sila. Wait lang, bakit naman kasi napunta tayo sa ganitong topic? Honest review ba ang gusto nyo? Wag na, pumunta na lang kayo. Okay, next, nandito pa rin tayo sa City of Vigan. Isa to sa mga hindi dapat mawala sa listahan. Ang Calle Crisologo. Kanina lang para tayong nasa Africa, ngayon naman para tayong nasa Spain. Wala kaming ganong kuha dito, inabutan na kasi kami ng gutom. Kahit nasa Vigan, manginasal pa rin ang piniling kainan ng mga bata. Yung mga lumang bahay dito, ginawa na rin nilang commercial spaces. Ayan, magpapahinga lang sila ng konti, tapos maglilibot na sila. Ito yung magandang maranasan ng mga bata, yung sumakay sa kalesa, para makita nila ang pamana at tanda ng mayamang kasaysayan ng ating bansa noong panahon ng mga Kastila. Yun lang ulit ang gusto kong i-share. Bye-bye!